Katulad niya, no? Kahit papaano ay tinatablan pa rin pala pag malakas ang ingay. Sino? Ang ating pamahalaan. Kita mo naman, no? Ito ha, buti na lang tayo ay nag-iingay. Sabi nila noon, Yes. tayo ay dakdak ng dakdak. Mhm. O eto ha, may epekto na mga kasama, yung kadadakdak natin, yung akap! At yung lagi nating pinupunang akap, nasabi natin ay pork barrel. Yan ha. Ang akap ay wala na. O, di ba? Ayun. Palakpakan! Congratulations. Eto palang akap, kung susuriin mo, ha, in the last 2 years, 26 billion ang nakonsumo nitong akap. Yan. Ngunit, sa National Expenditure Program na sinumite Opo. ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas sa Okay. mababang kapulungan, kung saan nanggagaling ang lahat ng appropriations, ha, ay wala na. As in zero, bokya, ang akap. Ay, dapat yung mawawalang yun, ibayad sa utang natin para mabawasan Ibayad naman. sa utang o gawin ibalik sa PhilHealth Opo. o gamitin sa universal healthcare o Opo. ilagay na lang sa edukasyon. Yan. Yan. O, Mga option na pwede paglagyan. Kanya lang, yung, at saka ito pa ha, ito pang maganda. Opo. Yung natitirang akap na hindi nagastos, kasi nga nagkanda, ingay-ingay na, di ba? Nag-ingay na tayong mga concerned citizens, ay ibabalik na sa general fund, sa Ayun. National Treasurer. Treasury. Okay. Ngunit, kaiingat pa rin tayo. Ha? Bakit? Hindi daw ibig sabihin na zero ang allocation ng AKAP sa National Expenditure Program ay wala na itong implementasyon. Kasi, ang ugali kasi ng ating mababang kapulungan, kaya nga, ito ay inireklamo ni Congressman Ungab sa kanyang privilege speech last week. Opo. Dinadagdagan yung NEP. Dapat yon, ito yung wish list eh. Wish list yan ng yung NEP ng executive. Ito yung mga programa, pakipondohan naman. Parang ikaw ay isang, halimbawa, contractor. Sasabihin mo ron sa kumuha sa'yo, boss, gusto mo bang ipagawa yung bahay mo? Eto, budget, palitan natin yung bubong, palitan natin yung pintuan, itaas natin yung sahig, kasi bumabaha para hindi ka pasukin ng baha. Pintahan natin, ibahin natin ang kulay, ang pangit ng kulay eh. Wow. Mga ganun ba? Maganda Ibahin yan. natin ang wiring, kasi delikado ng wiring nyo. Alam, by the way ha, ang wiring po ng bahay every 10 years. Palitan nyo po. Kasi unang-una tayo nasa tropics at lumulutong sa init yung ating mga insulation. Minsan, ginangata pa ng mga, Mabait. hindi, ano, mga mababait, Mababait. ano, mga anay. Hindi ngangatain ng anay yung mismong rubber, hindi naman nila kinakain yun eh. Pero minsan yung mga molding na kahoy, Yung ninangata nila, pinagkakabitan. na-expose yan. May humidity yan. Totoo. Okay, ganon. Depende. Sasabihin noong may-ari na may budget, ay teka muna, na muna nating pintahan ito. Ha? Okay pa naman yung pintura. Sa halip na pintahan natin, i-tiles na lang natin yung garahe. Ganun po yun eh. Very simplistic ha, na analogy. Pero para maintindihan lang natin, kasi yung AKAP may nakabuking, di ba? Tayo nga na noong palang 2023, ha? Ang AKAP na ang nagpasimuno ay si Speaker Romualdez at si ako Bicol Representative Saldi Yap. Saldico, ano ba yan? Oo. Iisip ko yung isang kaibigan ko, Saldico. Yan, na isa sa mga taong mas maliit pa sa akin. So, dalawa sila. Oo, dalawa sila sa Tandem. pagkaalam ko. Hinahanap ko lahat para milistahan ako Opo, ng mas opo. maliit pa sa akin. Ilagay, kaya lang, mga lalaki lang. Opo. Dati nasa listahan si Gia Rafael. Kanya lang tinanggal ko na kasi dapat lalaki lang. Lalaki lang. Oo. Ay, listahan mo, Oo. ha? Eto palang aka. Ay, ang pondo nito ay 26.7 billion in 2024 at 26.16 billion ng 2025. Yan. At ayon sa mga ulat, etong 26.16 billion for 2025 election year ay dinibay-dibay. Alam mo yun? Hinati-hati. Dinibay-dibay. Hati-hati, di ba? Hati-hati. Opo. Yan. Kung saan ang mga miyembro, hindi naman lahat, no? Ang mga miyembro ng House ay nagdibay-dibay ng 21 billion. Wow. At may mga senador, hindi naman lahat,
ay Okay. nagdibay-dibay Kasali rin sila. ng 5 bilyon. Kasi inalis na yan, di ba? Opo. Natatandaan mo, may akap. Opo. Nagkagulo, inalis. Aha. Ngayon, sabi, bigyan natin ng Senado ng 5 bilyon. Oh. O, biglang binalik. Oh. Yan ang hindi ko naman gusto ng ginawa ng Senado noon. Oo. Tinanggap Yan, oo. At, ang maganda sa budget ngayon, kahit papaano, nakinig si Pangulong Marcos Opo. doon sa hinaing natin na bakit ang edukasyon ay naging mas maliit ang budget kaysa sa DPWH. Oh. Ngayon, itinama na! Ayan. Kasi nga, inireklamo yan di ba? Hanggang Opo. sa Korte Suprema, nakabinbin pa rin ang kaso niyan. Kung bakit ang edukasyon ay mas maliit na ngayon. Ang nanguna ay DPWH. Ayun. Oo na, ito ay sumasalangsang sa ating saligang batas. Okay ha? Okay. Ang budget na ngayon ng Education, Department of Education ay 6.793 trillion. Oh, yeah. Trilyones. Hindi trilyanes. Walang silbi yun. Trilyones. Nawaran pa. Oh, trilyones ha. Oh. Yan. Kung saan ang 928.5 billion ay direktang nakalaan para sa DepEd. Yan. Wow, palakpakan natin yan. Inayos na. Yan, ayos. Susunod na lamang ang DPWH. Malaki pa rin. Kasi Opo. alam mo naman kung bakit ha. Wag na tayo magtaka kung bakit. Pangalawa pa rin pinakamalaki. Ayun. Ang DPWH, pinagkukunan yan eh. Parang alkansya ginagawa siya eh. No? 881.3 billion. Oh, no! Ayun na. Pero hindi ba dapat ang pangalawa ng education? Sa opinion ko lang naman, wala namang batas ditong Opo. ipinapairal except that education ang pinakamataas. Di ba dapat health Ayun. ang number 2, di ba? Kasi maganda nga ang kalsada mo, may mga tulay ka nga, eh hindi ka naman makalakad dahil may sakit ka, hindi, di ba? Hindi ka naman makalabas ng bahay. Yun lang. Pero eto ha, ang layo. Ang layo. Health. 320.5 billion. Yan. Oh. Ang inilaan sa PhilHealth. At yan ha. PhilHealth at sa iba pa. Ang layo oh, kita nyo ha. 881 billion ang DPWH. 320 billion. Oh. 320 billion Yeah. lamang ang health. Eh, di ba kinuhanan na nila ng more than 80 billion ang PhilHealth? Kasama din sa 320 billion ang PhilHealth, ha? Oh. Kinuhanan mo ng 80 billion, bibigyan mo 320 billion ng lahat, eh magkano lang dito ang share ng PhilHealth? Alamin natin, ha? Nandito lang naman sa baba yung PhilHealth. Okay. Buti pa, punta ka na ngayon, alamin mo. Mm. Okay, Attention. ang pangalawa ay, ang abang-apat pala, sorry, ay Department of National Defense, ha? Oh. Na pinangungunahan ng Maltese. Na si... Di ba Maltese aso yun? Oo, breed ng aso yun eh. Ng Maltese. Na... Gibo. Gibo. Doro. Oh. Yan, okay. Pagkatapos ng DNDI, DILG, agriculture, ang baba rin ng agriculture. Yan ang mga importante kasi. Ha, yung agriculture at ang health. Oo. Social welfare, ang baba rin. 227 billion. Eto ha, transportation, 198 billion. Judiciary, 67 billion. Kaya ang administration of justice natin dito, napakasama. Ayaw pambigyan ng fiscal autonomy na ang ating mga hukuman. Napakagalante nila sa DPWH. Napakagalante nila sa mga contractors. Na di umano daw ay kasama doon yung mga kongresista. Aha. Ha? Pero pagdating sa judiciary, napakakuripot ninyo. Ha? At ang kulelat, yung labor, yung ating mga manggagawa, nangamote na naman, at mga migrante. Hindi yung migranteng sinabi natin kahapon na may Opo. kaugnayan according to intelligence report sa mga underground movements, ha? Oo, mga ugmo, ha? Underground mass organizations. Yan. At kung ito ay masusunod, itong NEP, ay ito, so far, ang pinakamalaking magiging budget ng ating bansa. 2026. Yung 2025, malaki rin at, di ba, sabi nila, ito yung pinakamasama, pinakakurap, Opo. pinakawalang kwentang budget na na-question nga ni Atty. Vic Rodriguez sa Korte Suprema. Yan. Ngayon, sana naman ayusin na nila ito.
Ayan. Ayun na, sumisipa na yung mga ibang tao, si Toby Chanko, di ba? Oh. Sinabi niya, mahirap daw yung ginagawa kasi meron daw yung bycam. Yung bycam naman, lahat naman may bycam, of course, di ba? Kasi may House version ng isang panukalang batas, Okay. may Senate version. I-reconcile mo yan. Mm. Okay. Ang tawag doon, bicameral committee. May Ah. galing sa House, may galing sa Senate. Opo. Pero ang problema, sabi ni Congressman Tiangco, pambihira naman, pagka-approve ng BICAM, meron pang small committee. Yung small Oh. committee, may power siya na mag-amyenda nung inaprubahan ng BICAM, 4 na tao lang yun. Oh, yun ang, doon nila ina-identify na doon ang galing yung sa 2025 na mga insertions. Kung kaya nga, nagdemanda kami kina Speaker, Oh. natatandaan nyo, Opo. earlier this year. Sinasabi namin, although, syempre, hindi sila mismo mag-i-insert doon. Mm. It must have been made under their direct control and supervision. Yun ang sinasabi namin. Yun ang nangyari. At ang problema pa, meron pa rin, lumiit lang. Pero meron pa rin yung unprogrammed funds, doon nang gagaling ang corruption sa unprogrammed. Niliitan lang nila. Eto may 249.98 billion pa rin. Mhm. Mas malaki pa sa budget ng DSWD. Opo. Can you imagine? Unprogrammed. Ito ang mahirap Yung unprogrammed can be anything Parang blank check yan Di ba? Although lumiit siya kesa sa dating unprogrammed na 363 billion, malaki pa rin. Meron pa rin. Malabo yan Although, yung unprogrammed naman, hindi naman yan automatically nag-implement unless pondohan. Opo. Pero laging pinopondohan Paano? Sinong makikinabang? Alam na natin. Alam niyo. Anyway, magpapatuloy po ang ating pag-aaral mga magulang at mga kapatid sa pagbabalik na